Maghanap ng mga bagay na pagkakapareho. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10, you must get along with each other. You must learn to be considerate of one another, cultivating a life in common. Yan po isa, the message paraphrase. Sabi doon, cultivating a life in common. Find things in common. Kung hindi ka maayos makipagtrabaho sa ibang tao, malamang na marami kang oras sa buhay na magiging hindi masaya. Ano ang kailangan mong matutunan upang makipagtrabaho sa ibang tao? Or what do you need to learn in order to work with other people? Una, learn to cooperate with others. Matutong makipagtulungan sa iba. Ang simbahan sa Pilipos ay nagpadala ng isang lalaki na nagngangalang Epaphroditus sa Roma na may dalang tulong na pinansyal para kay Pablo habang siya ay nasa bilangguan. Sinasabi sa Philippians chapter 2 verse 25, I felt that I must send Epaphroditus, my brother, co-worker, and fellow soldier, back to you. You sent him as your personal representative to help me in my need. Philippians chapter 2 verse 25 ng God's Word Translation. Sa pagtawag kay Epaphroditus bilang kanyang kapatid, katrabaho at kapwa-sundalo, inilalarawan ni Pablo ang buhay at ministeryo bilang isang pamilya, isang pakikisama or fellowship at isang labanan. Bilang mga mananampalataya, tayo ay nasa parehong laban kay Satanas. At kailangan natin suportahan ang isa't isa. Ang pinakamagandang lugar upang matutunan kung paano makipagtulungan sa iba ay sa church. Ang pangalawa, learn to be considerate. Matutong maging maunawain. Muli, si Pablo ay nagsasalita tungkol kay Epaphroditus sa Philippians 2 verse 26 nang sabihin, he has been longing to see all of you and is troubled because you heard that he was sick. Muli po, God's Word Translation, Philippians 2 verse 26. Ang talatang ito ay may dalawang halimbawa ng pagiging considerate. Si Pablo ay maunawain o considerate sa pagka-homesick ng kanyang katrabaho, si Epaphroditus. At si Epaphroditus naman ay considerate sa pag-aalala ng mga taga-Pilipos. Kapag mas naging maunawain ka sa mga pangangailangan, pagdududa at takot ng iba, mas magiging masaya ka. Kung ikaw ay walang malasakit, magkakaroon ka ng isang hindi masayang marriage or friendship or kapaligiran sa trabaho. Cultivating a life in common ay nangangailangan ng pagsisikap. Tulad ng isang garden na nangangailangan ng cultivation upang magbunga. Ang iyong mga pagsisikap ay magbubunga ng kaligayahan at matibay na mga relasyon. Think about this, my friend. Why is it sometimes hardest to get along or work well with people who are part of the church and with whom you minister? Bakit daw minsan pinakamahirap makipag-ugnayan o makipagtrabaho sa mga tao na bahagi ng church at sa mga kasama mong naglilingkod? Bakit nga ba? Mag-isipan mo yan, kapatid. Pangalawa, what new practices can you adapt to cultivate cooperation and consideration among your ministry group or co-workers?
Ano mga bagong gawi ang maari mong gamitin upang makultivate ang cooperation at pangunawa o pag-unawa sa iyong grupo, sa iyong ministry, at sa mga katrabaho. At ang pangatlo, think about this, my friend. How have you grown personally because of someone else's consideration or invitation to cooperate? Paano ka personal na lumago dahil sa pag-unawa o paanyaya ng iba na makipagtulungan? Ito po si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. Huwag mo kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.